Bilang isang nanay na laging abala sa pag-iisip kung anong okay para sa pamilya, ako mismo ang nagplano ng post-birthday celebration para sa anak naming lalaki na 8 taong gulang. Gusto ko sana sa La Luz o sa Aqua Verde sa Laya. Mga kilalang resort na may natural vibe at beachfront feel. Pero mas nagustuhan ng asawa ko ang isang modernong hotel na itago na lang natin sa pangalang The H Hotel. Tahimik daw at maganda ang amenities, kaya iyon ang napili namin. Nagpabook kami agad na maaga pa, mga 1 buwan bago ang trip. Nang dumating ang araw ng alis, Lunes iyon. Tahimik ang biyahe, maliwalas ang panahon, at may halong excitement sa aming tatlo. Pero pagkarating namin sa lugar, agad akong nakakamdam ng kaunting kabiguan. Ang kwartong inassign sa amin ay nasa 2nd floor, hindi sa 1st floor gaya ng inasahan ko. Gusto ko sana yung madaling puntahan lang. Pero kailangan pa naming akyatin ang makitid at medyo madilim na hagdan sa likod ng isang matandang puno. At sa unang apak pa lang namin doon, may kakaibang lungkot akong naramdaman. Parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Pinilit kong wag pansinin iyon. Ayokong masira ang trip ng pamilya ko. Pagpasok namin sa kwarto, medyo maliit ito. May 2 twin bed, walang TV, at hindi rin maaliwalas. Ngunit, gaya ng mga bata, simple lang ang kaligayahan ng anak namin. Excited siya at walang reklamo. Agad naming hinabol ang huling sinag ng araw sa dagat. Masaya ang swimming namin, puno ng tawanan. Para bang kahit anong weird na pagkaramdam ay napalitan ng saya. Pagkatapos, nag-dinner kami sa isang restaurant malapit sa beach bago bumalik sa kwarto. Pero pagsapit ng gabi, biglang nilagnat ang anak namin. Walang rashes, walang sipon, walang ubo. Basta mainit lang ang katawan niya. On and off iyon at tahimik siya. Hindi yun normal para sa kanya. Kaya tinabihan ko siya gaya ng instinct ng isang ina. Kinabukasan matamlay pa rin siya. Ayaw kumain. Inaantok lang daw palagi. Sabi ko baka pagod lang o baka naapektuhan lang ng enerhiya ng lugar. Dinala ko siya sa lunch sa 2nd floor kung saan tanaw ang dagat. Habang natutulog siya, nagkakape lang kami ng asawa ko. Late afternoon nang magising siya, pero ayaw pa rin lumabas. Mas gusto raw niya mag-iPad sa kwarto. Sakto naman, dumating si Mr. galing sa butika. May dalang gamot. Pagkatapos niyang uminom ng gamot, bigla siyang bumalik sa dati. Masigla at nagyaya pa siyang mag-swimming. Para bang walang nangyaring lagnat. Nagpunta kami sa pool at doon na tumambay hanggang gabi. Naging masaya ulit ang lahat. Lalo pat may mga bagong kaibigang pamilya kaming nakilala. Naisip ko, siguro nga pagod lang talaga ang anak ko. Pero hindi pa pala tapos ang lahat. Nang gabi ring yun, hinahanap ng asawa ko ang rosary niya. Naiiwan daw niya sa ilalim ng unan ng anak namin. Pero nang halughugin namin ang buong kwarto, wala kaming nakita. Kaya nagpasya siyang doon na rin matulog sa kama ng anak namin. Kinabukasan, habang kumakain kami ng breakfast, saka lang siya nagkwento. Buong gabi raw, gising siya. Ilang beses daw umupo ang anak namin habang tulog. Nagsasalita ng mga salitang hindi niya maintindihan. Maya-maya pa, sabay raw itinaas ng anak ko ang mga kamay namin kahit tulog kami. Napadasal daw siya agad sa takot. Kinausap niya ang anak namin habang nasa ganoong estado. May kasama ka ba? Mahinang tanong niya. Ang sagot ng anak namin malinaw. Meron, Aldo. Pagkasabi raw niya noon, biglang tumingin ng masama ang anak namin sa kanya. Hindi raw yun ang batang kilala niya. Ang muka, parang ibang tao. Ang mga mata, nanlilisik. Saglit lang daw iyon, pero tumindig daw ang balahibo niya. Nang bumalik sa normal ang anak namin, napatingin ang asawa ko sa paanan ng kama at doon niya nakita ang isang maliit na nilalang, kulay itim. Parang usok na may pulang kumikislap sa katawan. Ilang segundo lang daw yun, pero hindi na siya makatulog mula noon. Kinabukasan maaga akong nagising para sa naabangan ng sunrise. Nakahiga pa ako nang marinig kong parang may kumakaluskos sa paanan ko. Akala ko nung una si Mister o anak ko. Tumayo ako, sinilip ang paligid. Walang tao, walang hayop. Wala ring hangin na pwedeng gumalaw sa kortina. Ramdam ko lang ang biglang paglamig ng hangin at kakaibang presensyang parang nakamasid. Pagkatapos namin mag-swimming sa umaga, nag-decide kami mag-check out agad. Habang nag-aayos ako,
Nilagay ko ang sunglasses ko sa kwelyo ng damit ko. Ilang hakbang lang ang layo ng kwarto sa reception. Pero pagdating namin sa kotse, wala na ang salamin ko. Tinawagan namin ang front desk pero sabi nila wala raw nakita. At dito nagkaroon ng kakaibang twist. Pagkaalis namin sa hotel, biglang nawala ang lagnat ng anak namin. Para bang hindi siya nagkasakit. Noong una, pinilit kong wag isipin. Pero isang araw, kwento ng asawa ko sa katrabaho niyang van driver ang nangyari. Ang sagot nito, simple lang pero nakakakilabot. The H Hotel sa Laya? Alam mo bang dating sementeryo yan? Sabay kaming napatigil ng marinig iyon. Parang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-connect. Sinilip ko agad ang Google Maps, tinype ko, cemetery, at doon ko nakita. Old Hugom Cemetery. Nasa mismong spot kung saan itinayo ang The H Hotel. Hindi ko malilimutan ang bakasyong iyon, hindi dahil sa alon o sa buhangin, kundi dahil sa presensyang nagparamdam sa amin. Isang paalala na may mga lugar na hindi dapat tinatambayan ng mga buhay. Hello Kuya Ken. Ako nga pala si Mr. Kokoya at ito ang karanasang hindi namin makakalimutan ng misis ko. Noong weekend na yon, napagdesisyonan naming magpahinga sa Tagaytay. Simpleng staycation lang sana, walang engkanding plano. Gusto lang naming lumayo sa ingay at magpalamig. Nakabook kami sa isang kondominium na may 25 palapag, isang modernong gusali, kumpleto sa amenities at may overlooking view ng Taal Lake. Galing pa kami ng Cavite at plano lang talaga namin ay mag-date at mag-relax. Pagdating namin doon, maayos naman ang lahat. Malinis ang unit, mabango, maaliwalas, kahit hindi naka-aircon, malamig ang hangin. Tahimik din ang paligid. Yung klase ng katahimikan na parang sinadya para sa pahinga. Bandang 11:00 ng gabi, matapos kaming mag-dinner at magkape sa Starbucks malapit sa Rotonda, nagpasya na kaming bumalik sa kondo. Gabi na pero nanonood pa rin ang lamig ng hangin. Pagdating namin sa lobby, halos wala ng tao, tahimik. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang tugtog sa background at ang tunog ng elevator na paakyat at pababa. Habang naghihintay kami ng elevator, napansin kong parang may kakaibang lamig sa paligid. Nang bumukas ang elevator, agad kaming pumasok. Doon ko siya unang nakita. May isang babae sa loob. Naka-all black siya. Black blazer, black pants, itim na sapatos. Maayos ang ayos. Parang papasok sa opisina kahit gabi na. Ang buhok niya ay diretsyo hanggang dibdib. Parang bagong plansya. Maputla ang balat. Makinis. Halos parang porselana. Yung itsurang bihirang-bihira mo makita sa totoong buhay. Oo, maganda siya. Pero parang may mali. Pagbukas pa lang ng pinto, nakangiti na siya. Nasa ground floor pa lang kami noon. Kaya akala ko, bababa na siya sa susunod na palapag. Pero hindi siya gumalaw. Wala siyang pinindot. Tumayo lang siya roon. Nakangiti. Parang may hinihintay. Nilingon ko si Mrs. Kita ko sa mata niya ang kaba. Ramdam kong pareho kami ng pakiramdam. Pinindot ko ang 17th floor, ang floor namin. Tahimik ang loob ng elevator. Walang nagsasalita. Tanging ugong lang ng makina habang paakyat kami. Hindi gumagalaw ang babae. Wala siyang pinipindot. Wala siyang cellphone. Wala ring bitbit na bag. Diretso lang siya nakatingin sa salamin habang nakangiti pa rin. Hindi gumagalaw ang labi. Hindi kumukurap. Habang tumataas ang elevator, parang bumibigat ang hangin. Parang may dumampi sa batok ko kahit walang hangin sa loob. Si Mrs. tahimik lang. Napansin kong nakapikit siya. Alam kong may third eye ang asawa ko, kaya mas lalo akong kinabahan. Bumulong ako at tinanong kung ayos lang siya. Mahina lang siyang umiling at tinawakan ang braso ko. Mahigpit. Pagdating namin sa floor namin, mabilis kaming lumabas. Pero bago tuluyang magsara ang pinto ng elevator, napalingon ako. Nandoon pa rin siya. Nakatayo sa loob. Hindi gumagalaw. Nakatingin sa amin. Nakangiti pa rin. Pero ngayon, mas malinaw na ang tingin ko. Napansin kong parang may dugo sa gilid ng labi niya. Hindi ko alam kung ilusyon lang ng ilaw. Pero may pulang bakas na dahan-dahang dumadaloy pababa. Mabilis kong hinila si Mrs. papunta sa unit namin. Pagpasok namin,
Sabay kaming napahinga ng malalim. Pilit kong kinukubinsi ang sarili ko na baka prank lang o baka aksidente lang nakakaiba ang kilos. Pero si Mrs. tahimik. Pagkalipas ng ilang minuto, mahina siyang nagsalita. Sabi ko na nga ba? Sabi niya. Ano? Tanong ko. Hindi tao yung nasa elevator. Sagot niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Ayoko nang makinig ang kasunod. Sinabi ko, baka pagod ka lang. Bukas na lang natin ito pag-usapan. Pero hindi siya tumigil. Hindi mo ba napansin? Sabi niya. Wala siyang refleksyon sa salamin. Tayong dalawa lang ang may refleksyon. Parang may biglang humigpit sa dibdib ko. Napasandal ako sa pader. May salamin nga sa elevator. Hindi ko lang napansin kanina dahil nakatutok ako sa mga button. At kung tama ang sinabi ng misis ko, ibig sabihin, hindi siya tao. Buong gabi hindi kami nakatulog. Kahit anong pilit na may ipikit ang mga mata. Parang may kumakaluskos sa hallway. May mga sandaling may maririnig kaming kumakalabit sa doorknob. Pero pag silip sa peephole, wala namang tao. Minsan may aninong dumadaan sa ilalim ng pinto. Pero walang tunog na mga yapak. Kinabukasan maaga kami nag-check out. Hindi na kami naghintay ng lunch. Tahimik kaming bumaba gamit ang ibang elevator. Pero bago tuluyang magsaka ang pinto, may narinig kaming boses mula sa kabilang elevator. Mahina, pabulong. Balik kayo ha? Napatakbo kami palabas ng building. Pagdating namin sa kotse, halos sabay kaming napaiyak sa kaba. Doon sinabi ng misis ko ang mas lalong nagpabigat sa pakiramdam ko. Noong nasa elevator tayo kagabi, hindi lang siya basta nakangiti. Alam mo bang nakatingin siya sa'yo? Hindi sa salamin, parang gusto kanyang isama. Simula noon, hindi na kami muling nagstay sa kahit anong high-rise condo sa Tagaytay. Tuwing napapadaan kami sa lugar na iyon, ramdam pa rin namin ang biglang lamig ng hangin. Dahil hanggang ngayon, pakiramdam namin ay may presensyang nagmamasid. Isang babaeng nakangiti, tahimik, nakatayo at naghihintay ng susunod na sasakay.